So, sagutin na natin yung tanong na paano nyo malalaman kung stunted ba yung nabili nyo na arowana? Eh di ang pinakasagot dyan. Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarawana. Napakagandang topic na naman ang i-discuss natin sa episode na to. Pero syempre, bago ang lahat, shout out muna tayo. Shout out kay Mark John and Raymundo Palmas. So ang topic natin sa episode na to ay yung madalas ding itanong sa arowana group. Kung yung bang nabili nilang arowana stunted ba? Or in Tagalog, bansot ba or nabansot? Yan ang susubukan natin sagutin later. Pero syempre, maganda siguro, alamin natin ano ba yung mga reason kung ba't nababansot yung arowana. So, ano ba yung mga reason kung bakit nababansot ang arowana? So, number one reason na naisip ko is genetic, no? Or hereditary, namamana. Katulad din ng tao, may tinatawag na yung mga unano, yung mga dwarf, yung condition na dwarfism. So, namamana to, no? So, yung mga unano, no? If mag-asawa sila ng isa pang unano, malaki yung probability na yung mga anak nila ay unano rin. So, 75% probability kung dalawang unano yung nanay at tatay mo, I think 75% probability yung anak nila ay unano rin. So, napakaliit ng chance na yung anak nila ay maging normal sa height. So, kung arowana naman ang pag-uusapan, para sa akin, yung short body na tinatawag, no? Huwag kayong magagalit, ha? Baka yung may-ari ng mga short body magalit sa akin kasi kinompare ko or hinambing ko yung pagiging short body ng arowana nila sa isang dwarf or sa isang unano, no? So, para sa akin, yun ang katumbas ng arowana na unano kung ikukumpara natin sa tao. It just so happen, no? Lumalabas kasi tong condition na to sa arowana rare. So, mas mahal nila na ibebenta. Pero yun nga, para sa akin, short body is a type of genetic disorder, no? Para sa akin yan yung dwarfism kapag hinalintulad natin sa isang tao. Another possible reason kung bakit bansot yung arowana is malnutrition. No? Kung kinulang sa nutrition, para ring tao yan, syempre, hindi mo na ma-maximize yung growth potential. So, hindi lumalaki. Sa tao naman, hindi tumatangkad. Kasi nga, kulang nga sa nutrition. So, ito ang magandang topic. Magandang topic kasi sa pet shop, hindi nila pinapakain, no? Intentionally talaga, pag yung arowana nasa pet shop pa, or kahit siguro anong klaseng isda, intentionally, hindi nila masyadong pinapakain. Bakit? Kasi syempre, unang-una, yung cost, no? Yung cost of feeding sa arowana. Siyempre, pag pinakain nila yan, di ibig sabihin, mas marami silang ginagastos sa feeds dun sa pakain nila sa arowana. So, kailangan ma-minimize nila yon. So, hindi nila masyadong papakainin. Pangalawa is, pag pinakain nila ng pinakain, mas mabilis lumaki. Ngayon, pag mas mabilis lumaki, kailangan mas mahal nila ibenta. Kasi kung bebenta nila ng same price dun sa maliit, dilugi na sila. And third is, yung lalagyan. Siyempre, kung pinalaki nila ng mabilis, saan naman nila ito ilalagay? So, mas convenient para sa isang pet shop na as much as possible, mapanatili nilang maliliit yung mga isda para mas madali nila itong ilagay sa mga tank nila. Kung marami yung arowana nila na maliit, mas mapagkakasya nila sa isang lalagyan. Third reason na naiisip ko is environment, no? So dito naman papasok yung mga growth inhibiting hormone. Based on mga study, meron daw sinesecrete
yung isda na growth inhibiting hormone, una, para yung mga katulad nila hindi agad lumaki. May nagsasabi naman na yung sinesecrete na growth hormone is para dun sa ibang isda na hindi naman lumaki. Or, meron din daw na mga isda na hindi affected nitong growth inhibiting hormone. So, bibigyan ko na lang kayo ng example. Kunwari, merong isang community ng arowana, no? Marami sila, binili nyo lahat sila ng 6 inches. So, lahat daw yan ay nagsesecrete ng growth inhibiting hormone. So, ang mangyayari, itong growth inhibiting hormone makaka-apekto sa kauri nila, sa kauri nilang arowana para hindi maglakihan sila, no? Hindi sila lalaki. Ngayon, para naman dun sa hindi magkauri, let's say bumili kayo ng 6 inches na arowana at 6 inches na red-tail catfish, no? Pareho silang size. Pero yung red-tail catfish nagsesecrete ng growth inhibiting hormone para yung hindi niya kauri. Sa example na to yung arowana maunahan niyang lumaki. So ang naapektuhan is yung arowana. Kaya let's say after 2 months, mas nauna nang lumaki yung red-tail catfish. Ngayon, ang benefit sa kanila nito, since sila nga yung mas naunang lumaki, mas malaki yung chance na sila yung kakain dun sa maliit na isda. So, another factor sa environment is yung water quality, no? Siyempre, kung pangit yung water quality nyo, mataas ammonia, mataas nitrite, mataas yung nitrate, or kung ano pang chemicals yung present dyan sa tubig nyo na nakaka-affect sa growth ng arowana nyo, malaki yung chance, mas malaki yung arowana na lumaki sa magandang quality ng water. So, kaya nga may kasabihan na kapag mas madalas daw mag-water change, mas malaki yung chance dahil nawawala yung growth inhibiting hormone kapag water change ka ng water change at maganda yung quality ng tubig, mas malaki yung chance na mas malaki yung arowana mo as compared dun sa isang tank na hindi madalas mag-water change. Pahabol ko na rin dun sa growth inhibiting hormone, dun sa mga type ng isda na hindi raw affected ng growth inhibiting hormone, yung mga tilapia raw, no? Kaya raw yung mga tilapia, pag nasa fish pond, kahit pasiksikan sila, palaki lang sila ng palaki, basta pinapakain nyo sila, enough yung food source at saka yung water supply parating na re-replenish, and then okay naman yung oxygen saturation. Kahit paraw crowded sila, palaki sila ng palaki. So yan daw yung isang example ng isda na hindi affected ng growth inhibiting hormone. So punta na tayo sa part kung paano nyo mape-prevent na huwag bumili ng stunted na arowana. So, yung iba sinasabi, check nyo raw yung proportion, no? Yung anatomy. Medyo subjective to kasi lalo na kung newbie ka nga, tas bibili ka ng arowana, first time mong bibili ng arowana, kahit pa siguro nakailang tingin ka na ng picture sa Google, no? Or sa YouTube, tingin ka ng tingin ng video sa YouTube, pag ikaw na yung talagang pipili, mahihirapan ka, no? Kasi kahit sabihin ko ang stunted na arowana ay malaki mata. Pag maliit naman yung arowana, no? Yung small pa, yung almost fry pa, let's say 5 inches. Usually naman talaga, medyo malaki yung mga mata niyan. Ang mga stunted, usually malaki mata nila kapag nasa 10 to 14 inches na, no? Doon mo mapapansin na stunted kapag hindi na nga proportional yung mata nila sa katawan. Pero kung bata pa, usually talaga medyo malaki yung mga mata niyan. So another way para maiwasan na mabili nyo yung bansot, syempre manood kayo ng Nax TV, no? Kasi dito ko fini-feature nga yung mga pet shop na may mga bagong
dating na arowana, no? Kung bagong dating yung arowana, malaki yung chance hindi stunted yung growth. Kaya ko nga na-discuss kanina yung about dun sa nutrition factor, no? Yung mga pet shop, napipilitan silang wag pakainin yung arowana. So, may tinatawag na overstaying sa pet shop. So, habang tumatagal yung isda sa pet shop, palaki ng palaki yung chance na maging stunted yung growth. Siyempre, kung napanood nyo nga dito sa Nax TV na merong bagong dating na batch, malaki yung chance hindi pa stunted yung isda na yon. Pero siyempre, hindi naman lahat na papalabas ko dito sa Nax TV, no? Kaya kung bibili kayo ng arowana sa isang particular na pet shop, tingnan nyo yung mga FB page nila kunwari. Tingnan nyo kung may bago ba silang padating. And then, i-timing nyo na doon kayo bumili. Mahirap kasi yung bibili kayo. Ilang beses ko na naman in-advise to na if ever bibili kayo sa isang pet shop, huwag nyo madaliin, no? Lalo na, let's say, isa na lang yung natitira. Syempre, kahit tanungin nyo yung pet shop kung kailan dumating yon, usually yan, sasabihin nila bagong dating. Kasi para nga mabenta nila. And hindi rin reliable minsan yung cert, no? Yung certificate kasi, yung iba nagwo-worry. Bakit yung certificate na to last year pa? Tapos ang liit-liit ng arowana, baka stunted yan. Usually kasi yung date sa certificate is just the printed date, no? Kung kailan na-print yung certificate na yon, it doesn't necessarily mean na yun yung date of birth ng arowana nyo. So, yung date na yan, actually, baliwala yan. So, sagutin na natin yung tanong na paano nyo malalaman kung stunted ba yung nabili nyo na arowana? Di ang pinakasagot dyan, kung hindi lumaki yung arowana nyo. Diba? Yun ang pinaka-logical na sagot na pwede kong ibigay sa inyo. Let's say, bumili kayo ng 6 inches na arowana or 10 inches na arowana na lang. And then, 2 months na, hindi pa rin lumalaki. Ang usual growth spurt ng arowana is around 8 to 14 inches, no? So, kung bumili kayo ng 8 inches na arowana, siguro wala pang 2 months yan. Lalaki ng 2 to 3 inches yan, So, ganon kabilis. Ngayon, bumili kayo ng 10 inches na arowana, 5 buwan na. Ganon pa rin yung size. Malaki yung chance. Stunted yan. Kaya ako sinasabing subjective yung pag-check nyo ng proportion, no? Kasi what if bumili kayo ng hindi proportion na isda? 6 inches, mukhang malaki yung mata. Pero napalaki nyo naman ng 10 inches in just 2 months. Hindi pa stunted yun. Naging proportion yung isda. Meron namang bumili ng, let's say, 10 inches na isda, proportion. Pero, 6 na buwan na. 12 inches pa rin, tapos biglang lumaki yung mata. Hindi na naging proportion sa katawan niya. So, malaki yung possibility na itong isda na ito na nabili niya ng 10 inches, kahit proportion pa siya, nag-overstay na siya doon sa pet shop na nabilihan nyo. So, malaki yung chance, stunted na. Kaya nga ako, parati kong ina-advise na pag bumili kayo ng arowana, first thing na gagawin nyo, no, sa unang day, pag mukhang acclimate na at lumalaway na, try nyong pakainin kasi dyan nyo makikita yung condition ng isda. Kung kumain agad, masigla kumain, malaki yung chance, hindi stunted yan. If medyo malamya kumain, no, sad to say, nakakatamad naman talaga mag-alaga ng malamya kumain. And yun nga, hindi nyo masasamantala yung growth spurt. Or, malaki yung chance, sanay nga siyang gutom. So, kung sanay siyang gutom, malamang hindi siya ganong kalakas kumain. Pag di siya malakas kumain, kahit pasabihin natin hindi stunted yan, yung growth niya, no, hindi kasing bilis ng katulad ng isang isda na malakas kumain.
So hopefully guys, may natutunan kayo sa episode na to. Thank you for watching. Please make sure to subscribe. Hanggang sa muli. Bye!